Mama Colleen, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Borax. Way back 2009, nang maopera ng misis ko na itago na lang natin sa pangalang Ashley na magtrabaho sa ibang bansa. Pinsan niya ang nag-alok sa kanya sa Dubai. Nung una, hindi ko sanang gusto dahil takot ako na mapariwara ang relasyon naming mag-asawa. Dahil yun yung madalas kong naririnig na kapag ka isa sa mag-asawa ng ibang bansa, diyan na pumapasok ang problema. Pero wala naman akong magawa dahil talagang sinabi niya na desidido na siya na magtrabaho ng ibang bansa. Pinag-usapan namin maigi bilang praktikal na rin. Hanggang sa nagkasundo na nga kami na sige, magtrabaho ka sa Dubai, basta kapag nandun ka na, hanapan mo rin ako ng trabaho doon ha, para magkasama pa rin tayong dalawa. Yun ang aming nakapagkasunduan. Araw ng pag-alis niya, hinatid namin siya ng anak niya sa airport. Hindi mapigilan ng sarili ko ang lumuha dahil ito ang unang pagkakataon na magkakalayo kaming dalawa. Labag man sa loob ko na siya ang unang makikipagsapalaran sa ibang bansa, wala naman akong magawa dahil siya ang nabigyan ng pagkakataon para makapagtrabaho abroad. Pinangako naman ni Ashley na hahanapan niya ako ng trabaho sa Dubai sa lalong madaling panahon. Sa tulong na rin ng kaniyang pinsan. Mama Colleen, lumipas pa ang mga buwan, medyo dumalang na ang pagchat-chat ni Ashley sa akin. May mga pagkakataong kapag naabutan ko siyang naka-online, bigla na lang po siyang mag-offline. Hanggang ang madalang, tuluyan ng hindi nagpaparamdam. Oh, no! Mama Colleen, lumipas pa ang 5 taon. 2014, may nakita akong picture niya na may kasama po siyang lalaki. Oh, no! Agad akong kinutuba ng hindi maganda. Ang naisip ko ng mga oras na yon, hindi ka magpapapicture sa ibang lalaki, lalo na kung alam mong may asawa ka. So sino ang lalaking ito? Makulin! Sino ang lalaking kasama niya? Nagtanong ako sa katrabaho niya. Sabi niya, kasama lang daw nila sa work yung lalaking yon. Sabi ko, kung ikaw ba may asawa ka sa Pinas, magpipicture ba kayo ng ganyan? Medyo sweet kasi yung picture nila ng misis ko. At ang naisagot na lang ng katrabaho ni misis, ayaw ko nang magsalita. Oh no! Sa sagot na yon, napaisip ako na, meron ngang kakaiba sa kanilang dalawa. Binombard ko ng chat ang misis ko. Binuliglig ko siya ng tanong kung sino ang lalaking yon. Wala siyang reply sa lahat ng naging chat ko. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa lalaking kasama niya sa picture. Nagpakilala po siya na Lloyd. At ang sabi niya, 5 taon na kaming magkarelasyon ni Ashley. Nadurog ang puso ko nung pagkarinig ko na 5 taon na pala silang magkarelasyon. Oh, no! So simulat sa pool na nandun siya sa Dubai, sila na pala talaga. Oh, no! Lahat ng tanong ko sa biglang panlalamig ng asawa ko, sa biglang hindi niya pagpaparamdam na bigyan ng kasagutan. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig na mga oras na yon. Wala akong magawa kundi umiyak
at nagtatanong bakit kailangang humantong sa ganito ang relasyon namin ng misis ko, ng asawa ko. Hanggang sa bigla ako nakatanggap ng message mula mismo kay misis. Sa tagal ng panahon, bigla siyang nagparamdam. At sinabing, wala na kami ni Lloyd. Nakipaghiwalay na ako sa kanya dahil binubugbog niya ako. Nag-send pa siya ng mga larawan niyang puno ng pasa at black eye. Pagkakita ko sa mga larawang yon, nadurog ako. Naawa ako sa misis ko. At tinanong, bakit niya kasi nagawang makipagrelasyon pa sa iba? Inalagaan ko siya, iningatan ko siya dito sa Pilipinas, tapos magpapabugbog lang pala siya sa Dubai? Ganyan ba ang pagmamahal na gusto mo? At sinumbatan pa niya ako na sinabi niya kung mag-POK ako dito sa Dubai, malamang ang dami ko ng pera. Nasabi ko, ha? San galing yun? Hindi nga sumagi sa isip ko yung sinasabi mo. Naging defensive siya ng mga oras na yon, Mama Colleen. Pero mas namayani ang pagmamahal ko sa kanya at pagnanais na protektahan siya. Kaya nakiusap akong umuwi na lang siya ng Pilipinas at kalimutan na ano man ang nangyari sa aming dalawa at muli kaming magsimula. Pero talagang matapang pa rin si Mrs. na ang dami niya pang sinumbat sa akin na hindi ko naman ginawa. Sabi ko, sige, ilabas mo lahat ng galit mo. Promise, wala kang maririnig na masakit na salita o sumbat din mula sa akin. Nung mga oras na yon, isa lang talaga ang nais ko, ang magsimula kaming muli. Kapit lang. Yan ang sinabi ko sa kanya. Magsimula tayong muli. Yan ang ipinipilit ko sa kanya. Pero hindi nangyari. Dahil binlock niya na ako sa social media. Oh no! Sobrang sakit. Hindi ko alam yung gagawin ko. At sa sobrang sama ng loob ko, napariwara ang buhay ko. Nabarkada, nawala ng trabaho, na-stress, na-depress. 3 beses akong nag-attempt na tapusin na lang ang buhay ko. Sakto lang na palagi akong nahuhuli ng kapatid ko, kaya hindi natutuloy ang pagpapakamatay ko. Oh no! Hanggang sa wala na ako ibang makapitan. Nalulung ako sa droga. Sa droga, makalimutan ko lang yung sakit na nararamdaman ko. Wala na akong ibang maisip na ibang paraan, Mama Colleen eh. Ginawa ko na ang lahat, kinain ko na yung ego ko kahit nagawa niyang makipagrelasyon sa ibang lalaki sa Dubai. Ako na po yung nagpakumbaba. Pero ito pa rin ang ipinalit. Napakasakit. Siya pa na babae. Siya pa ang gumawa ng paraan para tuluyang masira ang aming pamilya. Pilit kong nais na isalba. Pero wala nang pag-asa. Oh no! At sa pagkalulong ko nga sa droga, ako ay nakulong. Yes, Mama Colleen, ang dahil nga sa pagdodroga ko, ako po ay nakulong pero nakalaya din. Ngayon po ay pilit kong itinutuwid ang buhay ko para sa anak namin. Anak namin ni Ashley. Pero hanggang ngayon, walang gabi na hindi ko pa rin siya naiisip. Hanggang ngayon, nakablock pa rin ako sa kanya. Gusto ko pa rin siyang makausap kahit sa kabila na tanggap ko na
na hindi na mabubuo ang aming pamilya. Bakit ayaw pa rin niyang maalis sa isip ko? Nade-depress pa rin ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Natatakot ako sa nararamdaman ko at hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Sana po ay matulungan at mabigyan niyo ako ng payo kung ano ba ang gagawin ko. Salamat po sa oras ninyo. Muli, ako si Borax. At ito ang aking heart-to-heart with Mama Colleen. May mga babae na nangangarap na maging Disney princess. 'Di ba? Yung pangarap na sana hindi sila ang kumakayod para sa pamilya. Sana yung ideal nila, yung typical mom na nag-aasikaso ng mga anak, ng asawa at looking forward sa pamilyang ang setup is yung tatay, yung nasa labas, naghahanap buhay, si Mrs. ang nasa bahay, nag-aasikaso ng mga anak. That is every mom's dream. 'Di ba? So siguro no, maybe she was left with no option noong mga panahon na yon. Kasi nga baka kinukulang kayo noon na tanging choice is kagatin yung opportunity na nakalatag para sa kanya. Pero deep inside, hindi talaga siya masaya na tanggapin yung offer sa Dubai. But again, wala lang siyang choice, kaya sumugal na siya kahit labag sa loob niya. Ngayon, nung nasa ibang bansa na siya, maybe she was overwhelmed sa bagong mundo plus sa bagong atensyon. Kumbaga, naging mahina sa tukso at maaaring napangakuan ng magandang buhay mula sa matamis na dila ng nakilala niya nga roon. Na hindi niya alam, yun pa pala ang magpapalasap sa kanya ng mapait na karma mula sa maling desisyon na kaniyang pagsama sa iba. Nakuha mo? Nakuha nyo? 'Di ba? To make it short, nagrebelde si Mrs. dahil pinasok niya yung sitwasyon na ayaw naman talaga sana niyang pasukin. Kaya ngayon, nakakarinig ka ng sumbat mula sa kanya. So what's the lesson of the story, mga bebe ko? Number 1, kapag pinasok mo ang buhay may mag-asawa, maging handa ka sa magkahalong tamis at pait na pwede mong maranasan within the marriage. Ganun talaga ang buhay mag-asawa. Number 2, huwag mong suluhin at saluhin lahat ng problema. Bilang may partner ka ng tao, pwede kayong magkasundo paano ninyo pagsasaluhan at susolusyonan together ang problema. Number 3, open communication is really a must. Hindi lang sa saya kayo magkakwentuhan. If you're not okay, tell your partner, let him, let her know. Hindi yung pag hindi ka okay, mananahimik ka. Sabay may ginawa ka na palang kakaiba, leading para masira pa ang pagsasama ninyong dalawa. Be open at sabay ninyong harapin. Maging bukas sa pakikinig, maging bukas sa pagsasabi, be open. Hindi lang dapat sa networking open-minded. Number 4, labanan ng tukso hanggat maaari. Kasi katulad ni Ashley, nagpadala siya sa tukso, ayon na paso. Imbis na palasyo ang malasap, ayon bugbog at kamao ang naranasan. And lastly, realidad ng buhay, hindi madali. Minsan gusto nating mabuhay sa ideal world na nais natin. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun ang buhay ngayon. Let's face it, sa mag-asawa, minsan,
Kung sino talaga yung sinuwerte, kung sino yung nabibigyan ng pagkakataon, siya ang nakapag-uuwi talaga ng bacon sa bahay. At magpasalamat. Alisin natin yung thinking na dapat ikaw lalaki, dapat ikaw mas malaki ang kita. Gone are the days na ganun po yung eksena. Basta ang pinaka-bottom line dito, magtulungan kayong mag-asawa. Hindi kayo maghihilahan pababa. Kaya nga kayo mag-partner. Walang pinagkaiba po yan sa mga business na kaya may nababankrupt na business dahil may nagiging ganid. Ngayon, Kuya Borax, nung binisita ko yung FB account mo, stalker mo ako eh. Kaya, totoo yun ha, ini-stalk ko minsan yung mga profile ninyo kapag ka nagpapa-advise kayo. Tinitingnan ko yung profile ninyo kung kumusta na ba kayo. 'Di ba? Nakita ko na meron kang furniture business. Nakita ko na may anak ka na nakapagtapos mo na at may flying colors pa. Life is still good para sa'yo. So ipagpatuloy mo lang yan. At least, huwag ka nang bumalik sa pagdodroga pa. Huwag mo hayaang sayangin yung buhay mo dahil sa isang tao na hindi pinahalagahan ang isang tulad mo. You've done enough. You already did your best. Okay na yun. Ipahinga mo na yung sarili mo from pain. Oras na para ikaw naman. Sarili mo naman ang mahalin mo. Sa tanong na bakit hindi mo pa rin siya makalimutan, bakit pumapasok pa rin siya sa iyong isipan, normal na hindi mo agad siya makakalimutan. Kasi ganun mo siya kamahal eh. 'Di ba? Pero always remember, matatapos din yung sakit na nararamdaman mo. Gagaling din ang sugat sa puso mo. It will take time. Accept that there's no shortcut. Basta continue praying and everything will fall into place in His time. Kapit, laban para sa anak mo. Ka-winner, yan po ang kwento ni Kuya Borax dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Wala na akong idadagdag pa, ikaw naman ang magdagdag. Ano ang mema mo? Ano ang sausaw mo? Ano ang payo mo para kay Kuya Borax? Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida. I-text mo lamang yan, speak from your heart, 0977-7000-915. Once again, ito po ang kwento ni Borax dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen.